Good morning po mga kapitid. Kami po ay intusan ng ating Panginoong Diyos upang magbahagi ng salita niya sa iba't ibang lugar upang ipahayag kung gaano ba kabuti ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Isa po ako sa mga youth sa Church Maranatha. Diyan lang po siya naka-location malapit sa Kapahingahan. Kung nais nyo po na bumisita, pwedeng-pwede po kayo pumunta. Mga kapatid, nandito po kami, hindi upang humingi sa inyo ng pera o ng barya. Nandito po kami upang ibahagi sa inyo kung gaano ba kabuti ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Hindi din po kami nandito upang husgahan kayo. Nandito po kami para i-share sa inyo ang kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay. Isa din po ako sa makasalanan noon. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, binago niya po ako. At hindi po sa aking sarili. Mga kapatid, hindi po natin mababago ang ating sarili kung hindi po tayo hihingi ng tulong sa Diyos. Totoo po yan mga kapatid. Sapagkat noong ako po ay makasalanan, hindi ko po kahit sabihin ko, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sinasabi ko na baguhin mo ako. Nung mga kapatid, nung ako po ay nasa laman pa, hindi ko po mapigilan ang aking sarili. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, binago niya po ako. Meron po tayong pag-uusapan ngayon, pag nilay-nilayan mga kapatid. Ang tema po natin ngayon is magbantay. Darating na ang Diyos. Handa ka na ba? Marami po ang nagsasabi na hindi darating ang Diyos. Pero sinasabi po namin sa inyo na darating siya. Sapagkat sabi niya, kung paano siya umalis dito sa lupa, ganun din po siya babalik. Babalik po ang Diyos para sa mga taong umaasa sa Kanya. At inaasahan din kayo ng Diyos na sa oras na siya ay babalik, masumpungan niya po kayo. Minamahal niya po tayong lahat mga kapatid. Sapagkat sabi po mga kapatid sa Mateo 24 verse 44, kaya maging handa kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Babalik po pala si Lord Jesus Christ sa mga oras po na hindi natin inaasahan. Hindi po natin alam, baka ngayon darating po siya. Busy po tayo sa ating mga ginagawa. Pero, mga kapatid, nakakalimutan natin ng Diyos. Mga kapatid, once po na tayo ay nasa Diyos, wala na dapat po tayong alalahanin sa buhay. Sapagkat ibibigay niya po ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 2, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng magnanakaw sa gabi. So ibig sabihin po mga kapatid, darating ang Diyos na isang magnanakaw sa gabi. Hindi po natin alam, nabigla na lang darating ang Diyos. At hindi po tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Paano na lang po kung darating ang Diyos na hindi po tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Maiiwan po tayo mga kapatid sa oras na yon, sapagkat darating ang Diyos na parang isang magnanakaw. Buti na lang po kung darating ang Diyos, payapa po ang mundo. Pag dumating po ang Diyos, magkakaroon po ng napakalakas na lindol. Masisira po ang lahat ng mga gusali na nakikita po natin dito. Lahat po ng mga pinagkakaingat-ingatan po natin na bahay, pera, sasakyan, lahat po ng nandito ay masisira lamang po. Huwag po nating pakamahalin ang mundo sapagkat ang mundo po ay pansamantala lang. Minamahal po tayo ni Lord Jesus Christ at nais niya po na tayo ay manumbalik na sa Kanya hanggat masusumpungan pa natin siya. Mga kapatid, sabi po sa Mateo 24 verse 6 to 8, at makakarinig kayo ng mga digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa mga bansa. Ito'y pasimula ng mga pagdaramdam. Once po na makaninig po tayo ng isang labanan,
ito po pala ay pasimula lang. Mga kapatid, darating na ang Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya't ibigay din po natin ang ating buhay sa Kanya. Huwag po nating ipagkait ang buhay na ibinigay niya sa Kanya. Mga kapatid, minamahal niya po tayo. Sabi po sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 to 2, Tatapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Marami na po ang nangyayari sa mundo. Nakikita po natin sa social media. Marami na pong school ang patayan sa iba't ibang lugar. Marami na pong nangyayari. Mga kapatid, nandito po kami upang gising kayo, magbalik loob at magsinasa sa ating Panginoong Diyos. Minamahal niya po kayo, mga kapatid. Nandito po kami dahil minamahal din namin kayo, mga kapatid. Kahit na wala po kaming bahay dito, mga kapatid, dahil minamahal kayo ng Diyos sa mga huling araw na ito, mga kapatid. 1 Corinto chapter 15, verse 52, sa isang sandali, sa isang pisap mata, sa huling tunog ng trumpeta, at ang mga patay ay bubuhayin muli. Mga kapatid, minamahal tayo ng Diyos at ayaw niya na maging muli ang ating mga buhay upang tayo ay magsisi. Saka lang po ba tayo magsisi kapag tayo ay naiwan na dito sa lupa? Mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay dito sa lupa, gamitin natin upang magsisi na sa kasalanan. Napakahirap po kapag tayo ay nakatali sa kasalanan. Wala po tayong kapayapaan. Wala po tayong pagmamahal. Wala tayong kaligayahan. Kaya mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo na magsisi na at manumbalik sa ating Panginoong Diyos dahil minamahal niya po tayong lahat. Sabi po sa 2 Pedro chapter 3 verse 11, At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan. Mga kapatid, darating ang Diyos, kaya't nais niya na tayo ay maging isang banal. Huwag po nating kalimutan ang araw ng pamamahinga ng Diyos. Namamahinga ang Diyos sa ating mga puso kapag tayo po ay sineshare natin ang mga salita niya, mga kapatid. Sabi po sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16 to 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, bababa pala si Lord Jesus Christ para sa mga taong na umaasa sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik, mga kapatid. Hindi naman po masamang pagnenegosyo ang pagtatrabaho. Ngunit sinasabi namin sa inyo na magkaroon po tayo ng panahon, pagkakataon sa Kanyang mga gawain, mga kapatid. At ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Pagkatapos, tayo ay aagawin kasama nila sa mga alapaap. Aagawin tayo ng Diyos kung tayo po ay sumusunod sa Kanyang mga utos at minamahal po tayo, mga kapatid. Nais po na tayo po ay magsisina habang hindi pa huli ang lahat para sa ating mga buhay. Pahayag 22 verse 12, narito, ako'y madaling pumaparito at dala ko ang gantimpala. Dala ni Lord Jesus Christ ang lahat ng gantimpala nating lahat. Ano man ang ginawa mo, kabutihan man, kabutihan po ang ibibigay ng Diyos sa inyo. Ngunit kung patuloy po tayong gumagawa ng kasalanan, tayo po ay may iwan. Napakalungkot, mga kapatid. Kapag dumating ang Diyos, guguho ang mundo. Marami po ang mangyayari. Wala na pong kapayapaan. Magkakaroon po ng 7 tribulation, mga kapatid. Napakahirap kapag naabutan tayo ng Diyos na gumagawa pa rin sa kasalanan. Sabi po sa Pahayag 20 verse 15, ngunit kung sino man ang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon sa lawa ng apoy. Mga kapatid, paano ba natin tatanggapin si Lord Jesus Christ sa ating mga buhay? Tanggapin natin siya. Huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin siyang
kalimutan sa ating puso. Mga kapatid, minamahal niya tayo at nais niya na tayo ay makasama sa kanyang pagbabalik. At ayaw niya po na tayo ay maiwan pagdating ng panahon. Mga kapatid, once po na ating pangalan daw ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon tayo sa lawa ng apoy. Dito pa lang na sobrang init. Paano na lang po kapag tayo ay napunta na sa impyerno? Maaaring marami pong nagsasabi sa inyo na hindi po totoo ang impyerno. Ngunit sinasabi po namin sa inyo na totoo po ang impyerno. Sapagkat nakasulat po yun sa aklat ng banal. Aklat ng Bible. Mga kapatid, ninahayahan din po namin kayo na magbasa ng Bible upang ano po ang aming mga sinasabi. Husgahan, kundi minamahal kayo ng ating Panginoon at nais niya na balang araw, mga kapatid, masama niya sa kanya. Niya po tayong lahat. Hindi na kami. Dahil minamahal ng ating Panginoong Diyos at na tayo ay magsisi na sa ating mga kasalanan at manumpa